Okay, magandang araw po sa ating lahat. Edgar Mirada ulit, OFW sa bansang Spain. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura pagka-presidente ngayong darating na 2028 election. O kayo, solid ba tayo na mga Duterte dyan? So ako, solid na solid. Ito yung ano ko na talaga na VP Sara for President itong 2028. Kumusta po ang lahat? Salamat sa mga suporta, sa inyong pag-comment o sa ating sa inyong hindi nawawala dito sa ating mga tuwing magbablog tayo. Marami po salamat sa inyong suporta, sa inyong pagtiwala, siyempre. So sa ating mga kababayan sa Pilipinas, sa ating mga kapwa OFW, OFW po ako pala dito sa bansang Spain. At ito na ngayon, sobrang taas ho ng sobrang taas ho ng palitan ngayon. Kaya lang kawawa naman yung Pilipinas kapag ganito ang nangyari. Although pabor sa amin yon, kaya lang sa ngayong panahon na to, tabla-tabla lang din. 1:1 pa rin ang laban kasi kagaya ho dito sa amin, tumaas ngayon. Alam naman natin ang tumaas ngayon, di ba? Yung itong mga langis, itong mga gasolina, crudo, lahat ng mga langis ngayon kasi gawa nitong kaguluhan dito sa Middle East ngayon. So apektado ho ang buong mundo. Kahit dito sa Spain, ganun din araw-araw ho tumataas ang presyo ng gasolina, mga diesel. Sa ngayon nga dito almost 2 euro na ho ang presyo ng diesel ha. Diesel ho yan. Sa gasolina, iwan ko lang kung magkano kasi hindi ko naman pinapansin yung gasolina kasi di naman kasi gasolina yung namin dito, kotse dito. Hindi kotse ko sa amo namin dito. Kaya lang, apektado tayo lahat. Hindi natin pag-usapan ngayon yan. Ang pag-usapan natin ngayon, konektado ho dito sa langis. Kasi nga ang Pilipinas ngayon, nakita ko kanina sa balita na ang Pilipinas ngayon, crisis na. Kailan lang nag-declare si Marcos ng crisis sa Pilipinas. Nung nakaraang araw lang natawa ko kay Claire Castro na hindi pa daw crisis. Nag-usap pa talaga sila ni Marcos at saka si Claire Castro. Kasi iba-iba ang kanilang ang kanilang nilalabas na mga istorya. Si Bongbong Marcos nasa crisis na. Gumagawa na ng mga tawag nito grupo na ito yung ito yung grupo na gagawin ni Bongbong Marcos di kung mag-monitor dito sa crisis ngayon. Kagaya rito sa ICI na wala rin nangyari. So, itong balita ngayon na si Bongbong Marcos ay bumaliktad na dito laban sa China. Noon, grabe ang tapang sa China dito sa pinag-agawang teritoryo. Ngayon, nagmamakaawa sa China. Ayan ang balita na yan na kanina nainis ako ba. Sa gitna ng gera sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka may dahilan na para sa joint oil exploration kasama po ang China sa West Philippine Sea. Nakatutok si JP Soriano. Di maikakailang uminit ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Pero sa nangyayari ngayong gulo sa Middle East at krisis sa petrolyo, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa panayam ng American media agency na Bloomberg, bukas siya na i-reset ang relasyon sa China. I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now. There's going to be a very, very serious restructuring. They will have a lasting effect. And there will have to be a new normal. Sa gitna ng walang prenong pagtaas ng presyo ng krudo, tinanong ang Pangulo kung bukas siya sa isang joint oil and gas exploration kasama ang China. Kahit sa pinagtatalo ng teritoryo gaya ng West Philippine Sea. Sagot ng Pangulo, baka raw ngayon merong dahilan para gawin na ito. Something that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Punto ng Pangulo, hiwalay naman daw ang kalakalan ng dalawang bansa sa away nito sa teritoryo. We've always tried to differentiate the territorial disputes from
our trade arrangements. Many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they have been very, very helpful. Sa datos ng Department of Energy noong 2020, ang undiscovered resources daw sa West Philippine Sea aabot sa mahigit 6 na milyong bariles ng langis at mahigit 7 bilyong cubic feet ng natural gas. Kabilang sa pinaniniwalaang mayaman sa natural gas ay ang Recto Bank na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Dating may joint marine seismic undertaking ang Pilipinas kasama ang China at Vietnam para sana sabay-sabay na magsaliksik sa mahigit 142,000 kilometers na bahagi ng South China Sea kasama na ang West Philippine Sea. Pero ipinawalang bisa ito ng Korte Suprema noong 2023. Labag daw kasi ito sa konstitusyon dahil pinapayagan ng kasunduan na makilahok sa pag-explore ng likas na yaman ng Pilipinas ang mga kumpanyang 100% foreign-owned. March 2023, sinabi ni dating DFA Secretary Enrique Manalo na mag-uumpisa ng muli ang exploratory talks ng China at Pilipinas para sa posibleng joint oil and gas exploration. Pero wala nang naging update o balita pa rito ang gobyerno, lalo pat nagkasunod-sunod na ang pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nang tanungin kanina ng media si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, kaugnay sa posibleng joint oil exploration kasama ang China. Not at this point of time, but I think it may be forthcoming. Okay? So, ang mga tao, sabihin ang mga Duterte, pro-China. Oh, lalo na to si, ano ko lang ha, ito si Claire Castro, pro-China daw ang mga Duterte, itong sino man yung mga kakampi ni Pangulong Duterte, pati mga senador dyan na itong si Marcoleta, dinamay nila yan na pro-China. Ano ngayon, Claire Castro? Ano ngayon, Tariela? Magsalita kayo ngayon ng inyong amo. Ako hindi ko amo yan, si Bongbong Marcos. Ang inyong amo ngayon, nanikluhod na sa China. Makipagbati na sa China dahil dito sa langis. Kasi ang Pilipinas may inaangkat na langis pero magkano ilan lang litro ang nito at di daw sapat na pag lumala pa ito o di pa to titigil, hindi sapat ho yung inangkat na langis para sa alternatibo na pagkuhanan para isupply sa Pilipinas. Napakadelikado itong laban ngayon ha. Kapag hindi ka marunong makikisama noon sa China, ito na ngayon, paano kung hindian ka sa China? Ha, Marcos? Ngayon, agresibo kayo na makakuha ng supply ang China. Noong panahon na yon, na wala kayong kailangan sa China, yung pag-agresibo sa China, damay-damay ang mga kritiko ninyo. Lalo ho yung iba dyan, pro-China daw, pro-China. Ngayon, magsalita kayo. Hindi ako natutuwa sa mga ganito. Hindi naman ako pro-China. Kaya lang, dahan-dahan ho tayo magsalita dito sa mga bansa na akala natin kaalyado. Etong Amerika, akala ni Bongbong Marcos kaalyado. Sino ngayon ang pasimunong itong kaguluhan ngayon sa buong mundo? Amerika. Paano kung tutuluyan ng Amerika itong Iran na itong dadaanan ng mga yung iniimbak nilang langis? Yan ang gusto nilang pakialaman. Gusto nilang pasabugin yan. Kung pasabugin nila yan, wala na. Kung anong mangyayari sa buong mundo. Ako, nakikita ko dito, sobrang lala ito ngayong crisis na to. Nagsipagtaasan na lahat. Exchange rate. Although sa aming mga OFW, pabor sa amin yung exchange rate. Yung palitan ho. Lalo sa euro, kasi mataas ang euro against, i-compare dito sa i-compare natin sa dollar. Kaya lang, hindi rin ako natutuwa kasi kawawa ang nasa Pilipinas. Kasi ang maapektuhan ito ng husto, kagaya sa atin din, yung araw-araw ang trabaho. Yung iba nga dyan, nagkukommute, ang tagal makasakay. Yung ibang mga jeepney driver dyan, binigyan na lang ng ayuda. Pero magkano lang? 5,000. Magkano lang yung 5,000? Abutan ba ng 1 linggo yan? 2 araw lang yan, tapos, ubos. So ito ngayon, si Bongbong Marcos, may balak na. Nasa China siya makipag deal dito sa kanyang plano. Tapos ito mga alagad mo, Bongbong Marcos, ito si Tariela, pagsabihan mo, dahan-dahan tayo dito.
Kasi wala tayo ibang mapupuntahan. China talaga yung tayo pupunta. Wala na kayong iba palang choice nito ngayon. Nilulunok nyo na ang inyong garbo, ang inyong pride. Garbuso kasi itong mga tao na to eh. Nakakahiya, di ba? Paano kung hindi antay sa China? Hindian ang Pilipinas sa China. Hindi malayo yan ha, na hindian ang Pilipinas sa China. Ngayon sabihin niyo kami ang agresibo, kami ang nangbubuli sa inyo. Eh ano ngayon? Na kami pala ang opsyon ninyo na makakuha kayo ng langis para mag-supply sa inyong bansa. Pag ganito ka weak ang leader natin, hirap na hirap tayo. Ang kanya nakapaligid kasi nito, yung mga ano dyan, yung mga economist ba na advisor ni Bongbong Marcos. Napakabubo talaga. Hindi ko sinabi na matalino ako. Kaya lang i-compare natin dito sa kay Pangulong Duterte noon, noong panahon ng pandemic. Kaagapay man yun. Nakaraos man ang Pilipinas. Buong mundo din yun ha, ang crisis na yun. Ulit na naman ngayon, ito mas masaklap ngayon. Kasi, ang bilihin nito lahat nito, apektado talaga. Wala nang tayo nitong maililigtas na bababa ang presyo. Lahat ito. At may tendency pa na mga ibang pabrika dyan ng mga lalaki, pag wala ng supply ng langis yan, titigil ho sa operation yan. Paano yung mga ilaw dyan na nagdadala rin yan langis? Titigil ang operation. So anong gagawin yan? Bagsak ang ating ekonomiya. Dito kasi sa Spain, ang mga dito, ang kanilang mga advisor sa ekonomiya, okay naman. Unlike sa Pilipinas ngayon, nagkumahog. Tarantang-taranta. Na-rattle na. Kasi nga, dito sa presidente ninyo, na weak ang aksyon. Huli ang aksyon. Hindi na ho ito bagyo, Mr. President. Sir, hindi ito ho bagyo na magpapreskon ka muna bago ang aksyon. Ito hindi ito dapat preskon muna. Aksyon na kaagad ito. Ito mga OFW na nga nag-repatriate na nga. Ang tagal ninyo mag-repatriate dito. Yung iba nga dyan, sariling bulsa ang ginasto sa pamasahe. Inangkin nyo pa. Ang pakana nun, gobyerno, ang gumastos ng gobyerno. Puryagaba. Huwag niyong aminin, huwag niyong angkinin. Nasa inyo nang galing. Ito ngayon ang ngayon. Ang problema na, kahit kanino-kanino na naman ito ninyo ibintang na ito sa mga Duterte. Ay, nakaw naman. So, no choice, si Bongbong Marcos, bumaliktad ka talaga, manikluhod ka na sa China. Paano kung hindi ito pagbigyan ng China? Anong gagawin? Anong option mo dito, Bongbong Marcos? Ayan pa yung mo. Yung DOE secretary, sinabon ng husto. Matindi ang banatan nila ni Loren Legarda, Senadora Loren Legarda nung nakaraang araw, no? Kahapon. Ngayon, ang China, pagtawanan tayo dito. Ito si Bongbong Marcos, ewan ko, lutang na lutang lalo. Kawawa ang Pilipinas. Ito nagiging presidente natin ngayon na presidente ninyo na ubod ng bobo. Nako po, itong nangyari ngayon sa Middle East, hindi pa ho ito natin alam kung kailan ito matatapos. Tapos, ganito, ang inyong plano ngayon sa China na. Ngayon, huwag na kayo mag-pro-China na ng pro-China. Kapag mga mga galit sa Duterte, sabi na, ibibinta ng Pilipinas sa China. Ang sabi niya kanina ni Bongbong Marcos, iba daw yung usapin yung tungkol ho doon sa karagatan kaysa ito ngayon ekonomiya. Totoo yun. Kaya lang, ang mga Chino ba, hindi magdamdam sa ginawa rin natin, na sobra din tayo. Akala ko ba mga babae tayo? Mayroon din pa katuso kasi. Lalo itong presidente na to ng presidente ng Pilipinas ngayon. Toso ho ito. Problema pa nga ngayon, itong langis, ito pa. Ang inatupag ganyan sa Pilipinas ngayon, itong mga congressman ng busy sa impeachment, mga hayupak kayo. Hindi ko narinig sa inyo na isang tabi mo natin itong impeachment na to, ituloy natin to kung kailan. Unahin natin itong kumakalam na ng mga sikmura ng mga tao ngayon.
Mga ayuda, yan ang inaasahan ngayon sa gobyerno para ipamigay dito sa mga tao. Hindi sapat ho yan. Hindi ho sapat ang ayuda. Dapat maghanap kayo ng alternatibo ninyong solusyon ho dito sa lumalalang sitwasyon sa buong mundo. Dahil ito yung kagagawa ng Amerika. Doon kayo sa Amerika, Bongbong Marcos humingi ng tulong kay Donald Trump. So si Trump ang makisuyo kayo ito na pa-deliver kayo ng gasolina, crudo, mga langis ba? Tapos lahat na. Apektado na nito. Kagagawan nitong sariling interes sa mga politiko sa buong mundo. Plus Pilipinas pa, na may politiko dyan na ang daming mga nagsariling interes din. Mga kampon kayo ng mga kadiliman.